Konnichiwa, minasan mores. So today, meron kaming, ako lang pala, meron akong a-attenan na event ni Maria sa school. Magpe-present daw siya na, ewan ko kung, hindi ko masyadong gets yung sinasabi niya na sasayaw o kakanta ata. Simula nung nag-school si Maria sa, simula na nag-grade school siya, in fairness naman sa kanya, nagbago yung attitude niya kasi nung nasa nursery pa lang, syempre, maliit pa. Batang baby pa siya. Masyado siya mahiyain. Tsaka, yung mahilig siya, actually mahilig talaga siyang sumayaw tsaka kumanta. Hindi ko alam kasi kung nakikita niya lagi sa akin yun dahil mahilig, kumakanta kasi ako lagi ako madalas ako nagpa-practice kumanta sa bahay, so andun siya lagi, buntot ko siya yun hanggang ngayon, dala-dala niya. Natutuwa pa rin siya kapag kumakanta ako ganyan, tapos sabay kami sumasayaw, nag-TikTok. Natutuwa siya pagka ganyan sinasabayan ko sa trip niya. Tapos yung itong nag grade school na siya, mas lalo siyang naging active yan pagdating sa arts, pagdating sa sayaw, ganyan. Feeling ko nga siya pa yung nagiging leader. Actually, nung nursery pa lang din siya, madalas na siyang nasa unahan siya lagi. Nasa gitna, unahan. Every time na mayroon silang presentation, sasayaw, kakanta. Ang cute-cute pa naman ni Maria ng baby. Para siyang si Chabilita, yung taba-taba ng pisngi, mamula-mula, tapos kulot, ang puti-puti. Para siyang manika talaga. Baby alive. Yung school ni Maria dito, malapit lang sa bahay namin. Simula nung lumipat kami ng bahay, hindi naman siya nagpalit ng school. Yun pa din. Simula na nag-grade school siya, dito na kami nakatira. Iniisip namin na lumipat ng mas malaking bahay. Kaso, yung sabi ko kay Papay na wag na lang kasi parang yung memories kasi ni Shia, yung biyanan ko, parang hindi ko siya ma-let go. May bike pala. Siguro nandito na kami sa almost 6 years na rin kami dito sa bahay. Okay naman kasi lahat malapit. Merong malapit na groceryhan, may malapit na convenience store. Lahat dito sa amin malapit. Tapos yung mall, tinataksi lang namin 5 minutes away. Aray ko, talaga. Nakalimutan ko na naman yung ID. Okay na yun. Parang feeling ko ako yung mauunang magulang. Wala pa akong nakikitang magulang. Ewan ko lang. Dapat kasama yung si Papay, kaso sabi ko ako na lang, matulog ka na kasi may pasok pa siya mamaya. Talagang hands-on mama talaga ako. Pagdating sa sa school ni Maria. Alam niyo yung tipong yung ibang mga mami, naiintindihan ko naman, nahihiya sila ganyan. Kasi ako din, sobrang nahihiya ako pagka yung nakikihalubilo ako sa mga parents, lalo na sa PTI. Ano sasabihin ko? Wala naman. Ang nihongo ko limited lang. Buti na lang yung mga Japanese, hindi sila yung hindi ko alam sa iba, pero in all fairness, yung mga nakakasama kong Japanese na mommies, mga parents ng classmate ni Maria, bait. So kahit na hindi ako masyado nagsasalita, lagi kong sinasabi ko, sinahiya ako, baka magkamali ako ng, syempre, nihongo, ganyan.
naintindihan naman nila. Meron dun isang mami na tinuturo niya pa sa akin. Talagang nag-i-English pa siya. Sabi ko, okay lang naman. Naiintindihan ko yung iba. Pero pag kayo malalim na Nihongo na, kiss. Malapit na tayo. Malapit na. Hindi ko alam kung pwedeng mag-camera. Siguro pwede mag-camera dun sa loob. Hindi lang ako masyado magsasalita. Videohan ko lang kasi mahilig naman din sila mag-video tsaka mag-pictures dun sa mga anak nila. Videohan ko yung presentation ni Maria. Pero hindi pwedeng isama kasi yung ibang face ng mga bata. Kaya see you later, alligator. So yun mga B. Tapos na yung presentation ni Maria. Ipopost ko yung video sa last part. Ayun, kumanta lang sila. Kumanta, tapos lahat sila kakanta. Hindi lang pala siya. Akala ko mag-isa lang siyang kakanta. Sila pala. Grupo pala. Ba yun? Alam mo, minsan talagang iniisip ko na kung kailangan ko talaga mag-aral ng Nihongo talaga. Yung tipong pang ibang level. Pang corporate level. Cannot be. Lalo na ngayon naghihigpit dito sa Japan, kailangan yung mga mag-a-apply ng permanent visa. Tapos yung mga nagtatrabaho daw. I don't know kung 100% accurate or totoo. Pero kailangan na nga ni kailangan na maging magaling ka mag-Nihongo. Kasi oo nga naman, di ba? Kasi nandito ka sa bansa nila, so hindi sila yung mag-a-adjust sa'yo. Ikaw ang mag-a-adjust dito dahil nakikitira ka lang. So alam mo yung kahit na hindi ako masyadong nakakaintindi tsaka nagsasalita ng Nihongo, talagang pinipilit ko yung sarili ko na makihalo-bilo sa kanila. Lalo na kapag PTA namin, may PTA meeting ako, ganyan. Yun nga, kasi although alam naman nila na hindi ako masyadong magaling mag-Nihongo. Sila nag-adjust. Di miyaw. Arigatou gozaimasu. Yun lang ang alam ko. Charot. Siyempre charot lang. May mga alam naman ako na hindi nyo alam. Char. So after nung presentation ni Maria, wala na, tapos na. Nagbatian na lang kami ng mga magulang. Ano bang tawag yung aisatsu? Ano bang tawag? Nag-greetings, ganun. We greeted busit na yung pati English, nakalimutan na. Nagbatian kami, ganun. Ay, ano yun, B? Ano yun? Ano yun? Alam niyo yun? Hindi ko alam. Kasi si Watashi, ang tanging alam ko lang talaga dito is magtrabaho, pagsilbihan yung asawa, pagsilbihan yung mga anak. Tapos nung after presentation nila, di syempre tapos na. Akala ko magsistay pa si Maria doon until 3:30, excuse me. 3:30. Nag-start kasi ang presentation is 1:40 hanggang 2:30. Hoy, inaatake na naman ako ng hika. Nihingal na naman ako. So 2:30. Etong asawa ko, napakagaling, B. Pagaling talaga. Minsan talagang sarap pitikin yung egg balls. Sabi niya sa akin 12:40 kailangan nandun na daw ako sa school. Pagdating ko sa school,
Bakit parang ako'y nauna? Ay, talaga naman. So, tinawagan ko yung teacher niya. Ayun. Ang talagang oras niya is 1:40. Minsan nakakagigil talaga. So, ayun. Wala mo na magagawa. Buti na lang talaga. Malapit lang yung school sa bahay. Kundi talagang, pektos talaga si Bibi. Pektosan ko talaga yun, Bi. Pero dati pikon na pikon ako nung pag nagkakamali siya. Napipikon talaga akong sungit ko. Pero ngayon hindi naman na. Sinabi ko lang, kahit natutulog siya, may message ko sa apaka-pogi mo talaga. Wala, pogi lang talaga ang bag mo. Mali-mali ka ng info sa akin talaga. Kaya, ano ba? Ayan, go. Kaya alam nyo, ako lang talaga alam niyo kahit na hindi ako magaling mag-Nihongo, pinipilit ko yung sariling intindihin. Kasi kapag yung asawa ko yung nakipag-usap dun sa kanila, mas lalong hindi. Magaling naman mag-Nihongo yun. Alam mo yung kasi lagi niya nakakalimutan. Nakakalimot siya lagi. Kaya pagdating sa school, ako na lang. Magtrabaho ka na lang dyan, tas ibigay mo sa akin yung pera mo. Work lang siya. Tas ako na yung sa bahay, ako na yung mag-alaga sa mga anak mo. Basta ako na. Tapos apakasungit pa niya, nakakainis. Pag yung makikipag-usap siya sa mga, lalo na ngayon, hindi naman sa paano ba? Ang ugali kasi ng asawa ko, ayaw niya kasing pag tinanong ka niya ng maayos, sana makipag-usap ka ng maayos. Ako rin naman ganun. One time, nung pumunta kami ng City Hall, naku, chinichismis ko na, buti na lang talaga hindi niya na iintindihan yung sinasabi ko. Di one time, pumunta kami ng City Hall. Tanong-tanong kami, ganyan, meron kami ini-inquire, ganyan. Si Lolo Bird, ang nyungit. Ang sungit talaga. Although hindi ko naiintindihan yung sinasabi niya. Siguro sinasabi ni Lolo na na hindi kayo dapat dito nagtatanong. Merong basta yun kasi pagkaka-explain sa akin ng asawa ko eh. Merong counter dito na doon kayo magtatanong. Dapat doon kayo nagtanong. Ang dami daw sinabi. So napikon siya. Sinungitan niya si Lolo Bird. Wala na akong magawa doon kasi si Lolo naman pwede naman magsabi ng hindi nanunungit. Arigatou gozaimasu. Yan. 'Di ba? Pag tumawid ka sa Pinas, ewan ko, tas meron kang camera. Ewan ko kung aabot ng 5 minutes yung camera sa kamay mo. Charot. So ayun, nanunungit talaga siya. So yung buong oras namin na nasa City Hall, ang sungit tuloy ng asawa ko. Lahat na siguro nasungitan niya. Sabi ko, Pai, wag naman ganyan. Pagka nakikipag-usap sa'yo, kasi syempre, wag mong gawin ang ayaw mong gawin sa'yo. Ganun. Wag mong gawin ang bagay na ayaw gawin sa'yo. Ganun. Natawa na lang siya sa akin. Sabi ko, kung nasungitan ka ng isa, hindi naman sila yung susunod na tao, hindi naman masungit. Kaya, wag na. Hinihingal ako, Bi. So, ayun. Ichinismis ko na naman siya. Huwag nyo nang ibulong sa kanya kung anong ibig sabihin ng sinasabi ko kasi babatukan ako noon. Ayaw nun ng chinichismis siya. Pero yun na nga, sabi ko wag ka nang magsungit kasi hindi naman sila nagsusungit sa'yo. Si Lolo Bird lang naman yung nagsungit sa'yo eh. Tapos sabi niya, nasira na yung mood ko sa kanya. Nakakainis. O, diba? Pero wag na. Siyempre, mas marami pa ding magagalang tsaka mababait na Hapon. Sabi ko,
Yung mga, yung mga mami nung classmate ni Maria eh. Tikom talaga yung bibig ko kasi talaga, para akong turtle na pumasok dun sa loob ng ng lungga. Pagkasama ko sila. Pero hindi nila ako minamak, hindi nila ako sinusungitan. Parang feeling ko, ayan. O, diba? Nakita nyo ang airport. Sabi ko, hindi naman nila ako sinusungitan, hindi naman nila ako minamak or nilalait na. Ewan ko na lang pag nakatalikod ako para sa buhay nila. Basta wag yung harapan kasi hindi ko alam kung paano makipag-away ng hapon. Charot. Nakakain ko yung binakakain ko yung yung mga nakasasakyan nakatingin sa akin. Maraming pato dito. Ang lamig-lamig. Nagsiswimming sila. Summer, Bobby? Kaya din, hindi rin ako nakikipag-usap sa mga Haponesa masyado. Bukod sa hindi ako magaling mag-Nihongo, siyempre nakalimutan ko dahil puro Portuguese lang yung sinasalita ako sa bahay. Bukod sa ganun nga ang nangyayari sa buhay ko. Hindi mo ko makakausap na maayos. Feeling mo ba maayos akong kausap? Hindi eh. Wala lang. Na-share ko lang. Gusto ko kasi sumakit din yung ulo niya. Naiya akong tumingin doon. Mamaya na tayo magchismisa. Naiya ako. Ay, lolo. So, yung pagkatapos lang ng after ng presentation ni Bakla, ni Kulot. Siyempre, uwi na kami. Dapat kakain pa kami. Ang kaso, yung isang mami nung kaibigan niya, nung best friend niya, kasama namin maglakad. Hindi ko alam paano sabi ko kay Maria, paano ba magpaalam na kakain tayo? Sa ibang way tayo dadaan. Nagkahiyaan pa kaming dalawa. Gaga rin to si Maria. Sabi niya, mami, wag na lang. Hiya din ako. Diyos ko, day. Wala talagang mapupuntahan kami mag-ina pagka nasa labas kami. Lalo na pagka naunahan kami ng hiya. Itanong mo nga to, nak. Kung anong Nihongo. Wala, mami, nahiya ako. Ganyan yan lagi. Eh di meow. Ending, ako pa din na magtatanong. Kahit barok-barok talaga yung Nihongo ko. Ay! Ay! Kuya! Anong ginagawa kong mag-drive? Ba't ganun? Grabe siya. Yung truck, ang bilis mag-drive kasi. Tapos yung isa, biglang nag-swerve. O, di meow. Buti na lang, nasa limit pa rin. Nasa 5 meters limit pa rin yung dalawang sasakyan. Kaya hindi nagkabungguan. Diba? Ganon kadisiplina ang mga Hapon. Hindi naman lahat. So, ayun. Since di na nga, dai ko na namang kwento, paikot. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako marunong magkwento ng maayos eh. Wait lang, wag ka munang lumiko. Gigigil ako sa'yo eh. Okay, go. Maaga ko nang sinundo si Rapaping. Si Apapi. Kasi susunduin ko ng diretso si Gabi na naglalakad lang. Siguro mga 1 hour ako maglalakad nito. So ayun. So ibig sa kakain kami ni Maria, hindi na lang. Kasi kasama namin yung isang mami ng kaibigan niya. Siyempre, nagkikwentuhan kaming dalawa. Ito pa, B, hindi ko alam kung paano mag-respond sa mga jokes niya. Sa mga sinasabi niya, B. Tawa na lang ako. Ay, saan nandes ka? Diyos ko day. Ay. Saan nandes ka? Natatawa ako sa reply ko sa kanya, sa sinasagot ko dun sa kanya. Sorry naman, mami.
last one, ano? Yada. Kung pwede nga lang mag-video kanina. Diyos ko, day. Gusto kong tumawa ng malaki. Malakas na malakas. Grabe. Siguro kung kasama ko yung asawa ko, inaasar niya na ako ngayon. Tapos yung boses ko, pilipit. So, ano ah. Charot. Ang buset. Pero pag-aralan ko talaga mag-Nihongo para pak na pak makipag-chismisan. Anong klase kaya ano? Paano kayo makipag-chismisan yung mga Hapon? Ano rin ako nun eh. Curious. Siyempre yung pagiging chismosa ng Pinay, tapos pagiging chismosa ng Hapon. Tignan natin kung sino yung pinakamalakas. So ayun, wala na ako natapos na kwento. Puro kung ano-ano na lang. Next time na lang uli, makipagkwentuhan sa inyo kasi andito na ako sa school ni Apa Ping. Siyempre, hindi ko na mahawakan yung camera. Alam niyo naman si Rafa. Super duper. So ayun. Sana yung oras nyo sa panonood sa akin. Nasayang, B. Sorry naman. Sayang ba? Okay na yun. Basta tumatawa lang ako mag-isa. Makitawa na rin kayo kahit di nakakatawa. Tapos yung mga Hapon nakatingin sa akin. Siguro sinasabi na ito mo, loko-loko ba to? Loko-loko itong babaeng to. Tumatawa mag-isa. Epic fail naman kasi dapat kakain kami na Marie. Tapos kasama ko siya sana sa pagsundo kay Rafa tsaka kay Gabi. Siyempre, nahiya naman ako magsabi na, ay, kakain kami ha. Mauna na kami. Bilang as in, hindi naman nakabuntot. Kasama namin siya kasi kinakausap nung friend ni Maria, si Maria. O, di yun. Di meow. So, ayun, till next time, mga B. Ciao! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ